Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, phone comparison na naman tayo between sa mga mabibentang iPhone sa Green Hills. So iPhone 12 versus the iPhone 12 mini. Ano kaya ang perfect na pwede nating ma-purchase sa 5G smartphone today? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan, very interesting ang ating phone comparison dahil pagko-compare natin ang isang series na napakabenta ng lumabas sa Philippines, which is the iPhone 12 mini and the iPhone 12. So itong dalawang smartphone na to ay lumabas ng year 2020, kumbaga ito yung tinatawag nilang pandemic iPhone. Pero bago tayo mag-start, saan ba tayo muna bibili ng mga legit, trusted na mga iPhones brand new and second hand? Wala na iba kundi sa mga nire-recommend nating shop. Unang-una sa CMB Gadgets kay Ate Mayet, ZMB Cellphone Accessories kay Ate Annette. And don't worry, lahat ng mga Facebook pages sila nasa description box. I-check nyo na lang po. I-check nyo na lang po, mag-PM kayo kung meron kayong mga inquiries about sa mga iPhones. And sabihin nyo lang na galing kayo kay J-Vlog, automatic 500 pesos cash discount ang ibibigay ng mga shops na yan. So yon, iPhone 12 mini and the iPhone 12 ay very affordable na lang, lalo na mga pre-love units ngayon. And quick reminder lang na meron pa pong brand new na iPhone 12 today. And even sa mall ay may mga available pang iPhone 12. Pero when it comes sa iPhone 12 mini, wala na po tayong makikita mga brand new niyan. Phase out na sila. So, focus tayo sa mga pre-love prices, which is yan naman yan din naman ay okay i-recommend yung mga pre-love as long as yung mga units ay good condition, di ba? 128 for as low as 15 to 16,000, 256, 17 to 18. So, ganyan yung range ng iPhone 12 mini, 13 to 18,000 pesos for the 64, 128, and 256 gigabytes. About naman sa iPhone 12, for as low as 15,000 pesos, 128 is 18,000, 256 is 21. So, iPhone 12, nag-range sa 15 to 21,000 for the 64, 128, and 256 gigabytes of internal storage. So, mapapansin nyo is napaka-kaunti lang ng price difference itong dalawang smartphones na to. Kaya, napaka-perfect nilang i-compare sa isa't isa. At for sure, may nag-iisip kung ano ba ang perfect na bilhin. Mag-iPhone 12 mini ba sila or mag-iPhone 12? Since napaka-kaunti lang ng kanilang price difference. Especially doon sa 64 or sa 128 tayo focus. Kasi 128 ang pinaka mabentang storage sa lahat ng lineup ng 12 series dahil sila yung nasa middle variant, kumbaga. Kasi 64 is too low, yung iba 256 is too high with higher prices. So sa 128 tayo, middle din yung price at siya yung pinaka-best option talaga to go. Siya talaga yung pinaka-best option is 128 gigabytes. So 128 ng iPhone 12 is 18,000 pesos, 12 mini is 15,000. So, nasa 3,000 pesos ang kanilang price difference. So, syempre, 3,000 price difference is a big amount na rin sa mga ibang consumers. Lalo na pag pinag-ipunan nyo talaga bilhin yung iPhone na desire nyo, di ba? At, ayun, maraming ano ba, Lods? Mag-iPhone 12 mini po ba ako or 12? Lalo na sa iPhone 12 mini kasi is very cute siya, it's very handy. Kung ako tatanong, first of all, i-share ko muna sa inyo yung advantages nila sa isa't isa. Yung advantages ni 12 sa 12 mini. Since si 12 mini ang pinaka-affordable way para magkaroon ng 5G iPhone today. Unang-una, of course, advantage ng iPhone 12 is sa battery. Alam ko, maliit din ang battery ng 12. Mas maliit pa ang battery ng 12 mini. Kung masakit na ulo nyo sa battery ng 12, mas sasakit ang ulo nyo sa battery ng 12 mini. 2.8 kasi ang milliamp hour battery capacity ng iPhone 12 and 2.2 po ang battery capacity ng iPhone 12 mini. So when it comes sa battery capacity, di hamak po na advantage ng iPhone 12 yan. A bigger form factor means bigger battery compared sa smaller form factor na merong small battery. Expect nyo na yan pag gagamit kayo ng isang maliit na cellphone or smartphone, expect nyo na maliit din ang battery capacity niyan dahil syempre, maliit lang ang ang lagayan ng battery niyan, kumbaga.
Unang advantage, battery. Second is the screen. So, 6.1 inches tayo sa iPhone 12 and 5.4 inches sa iPhone 12 mini. So, kumbaga, mas maliit pa yung screen ng 12 mini sa iPhone 7 Plus kasi 5.5. Pero when it comes kasi sa aspect ratio, di hamak na sobrang layo ng aspect ratio ng 12 mini sa 5.5 inches ng iPhone 7 Plus. So, napakalayo ng screen size, 6.1 versus 5.4 inches. Kaya yon, unang-una, yun din ang advantage of course ng iPhone 12. Pero when it comes sa chipset, camera, speakers, resolution, display quality, ay parehong-pareho lang po ang iPhone 12 mini at iPhone 12. Kaya wala po kayong pangangamba when it comes sa mga ganyang aspect. Kung anong makukuha yung performance sa iPhone 12, yan din ang makukuha yung performance sa 12 mini, pero with a smaller screen and a smaller battery. So yun lang naman mga ka-J-Vlog ang magiging yun lang ang isa-sacrifice nyo sa 12 mini pag yan ang kukunin nyo. For me, I don't recommend 12 mini pag yan po ang inyong primary smartphone. Huwag nyo nang balakin na yan ang gawin yung main phone. Dahil sasakit talaga ulo nyo pagdating sa battery. Pag gagawin nyo tong main phone, usually 3 times a day kayo magcha-charge dito. Kasi ako, ang 12 mini ko is my secondary smartphone before to make content for vlogging, social media, watching movies. I don't play sa 12 mini kasi maliit yung screen. Pero when it comes sa performance, syempre napakalupit niyan. Hindi kasi ako mahilig sa mga smaller form factor when it comes sa gaming. Ganun lang ginagawa ko, 2 times ako nagcha-charge sa 12 mini. Paano pa kaya pag ginawa nyo tong primary smartphone? Baka 3 to 4 times kayo mag-charge sa 12 mini. I recommend the 12 mini kung gagamitin nyo siya as a secondary, not your daily driver. Kasi unang-una sasakit ulo nyo sa battery. Even the 12 nga I know maraming gumagamit nito as a primary smartphone, the iPhone 12. Primary smartphone na nila to, sumasakit yung battery. Sumasakit din ulo nila sa battery. Kasi nakikita ko sa mga comment section, syempre nagbabasa rin tayo ng comment section, ang karamihan reklamo talaga sa 12 is yung battery. Syempre, in-explain ko rin sa comment section kung bakit mabilis malobat ng mga iPhone sila. Kasi, eto share ko ulit dito sa video na to, marami pa rin ang mindset sa battery health ay iba. Kasi nakita ko sa comment section, bakit ganon 100% battery health yung iPhone ko, ang bilis malobat. Sira ba battery ko? Palit ba to? Boosted ba to? So, syempre, in-explain natin doon sa comment na wag po tayo masyado magbe-base sa battery health when it comes sa performance ng ating iPhone. 100% nga yan, kung mababa nga ang battery capacity ng smartphone nyo, ay syempre, mabilis talaga yan malobat. Uulitin ko, lahat po ng iPhones ay nagsimula sa 100% battery health. Battery health is just a guide na nade-degrade na yung battery nyo. Pero syempre, may isang factor din sa mababang battery health na mabilis sila malobat. Pero yung iba kasi nag-iisip, 100% battery health, bakit daw mabilis malobat siya? 100% battery health. So yun nga, kung 100% battery health ng smartphone mo, kung yung battery niya ay parang sa 12 mini na 2.2, tsaka sa 12 na 2.8, mabilis talaga malobat yan. Mas mabilis pa nga bumaba ang battery health ng mga smaller milliamp hour battery capacity na iPhone kasi charge kayo ng charge. Kaya nagre-result rin yun ng mas mabilis na pagbaba ng mga battery health. Compare mo naman din sa syempre sa Pro Max na same din sila na nag-start sa 100%, mas mataas ang battery capacity nun. Matagal po talaga silang madlobat at mas matagal po mag-deplete ang kanilang battery health. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully na-explain ko na sa inyo about dyan sa battery health ng mga iPhone 12. Lalo sa iPhone 12 kasi marami akong nakikita comment about dyan. May nagsabi pa nga, bakit ganun? Alam ko optimize ang software ng iPhone 12 sa battery kaya dapat matagal malobat yan kasi optimize ang battery yan. Yes, tama ka doon. Optimize talaga ang battery. Lahat naman ng models ng iPhones, naka-optimize ang battery niya. Nung unang labas ng iPhone 12, syempre, siya yung pinaka-latest, siya yung pinaka-hot. Kaya expect mo na matagal talaga siyang malobat kahit maliit yung battery capacity niya kasi siya yung naka-optimize na latest iPhone. Kumbaga, yung software nun ay naka-design doon sa iPhone na yon.
Pero syempre, si iPhone 12, 4 na taon na yan, 4 na taon na rin support ng software update. Ibig sabihin, kada software update na dadagdagan po ng features, na dadagdagan din ng kumakain ng battery sa iPhone nyo. So, ganun po yung reason dyan kung bakit mas mabilis nang malobat yung iPhone 12 ngayon 2024 compare nung fresh pa siya sa market nung year 2020. Kasi every software update ay may mga bagong features na kumakain din ng battery sa smartphone nyo. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong yung so sana maliwanagan kayo about sa battery health and sa battery capacity ng inyong smartphone. So yun, ulitin ko, as a primary smartphone, I don't recommend the 12 mini. So kung mamimili kayo between dito sa dalawang smartphone na to, kung gagamitin nyo as a main smartphone, definitely go for the iPhone 12 mga ka-J-Vlog. Mas okay yung iPhone 12 to be honest. Okay yung 12 mini talaga for a secondary smartphone. Kaya ako kasi bumili akong 12 mini para as a secondary smartphone for low-key vlogs. Siyempre, mas gusto ko mag-vlog na hindi ako napapansin gano. Kaya nag-purchase ako ng maliit na smartphone. Pero iPhone 12 naman is very lightweight din, napakaganda, very slim. Hindi rin kayo mahirapan for one-handed operation. Kaya good to go na kayo sa iPhone 12. So, kung ako tatanungin nyo, anong bibilin mo? Dito sa dalawang smartphone na to, 3,000 pesos price difference. 12 ba ako o 12 mini? Go for the iPhone 12 kung gagamitin nyo siya as a primary smartphone. Ito yung side-by-side comparison ng 12 and ng 12 mini. So, syempre, ito nga ang pinakamura ng way nyo sa iPhone 12 series is yung 12 mini. So, mas smaller pa siya doon sa base model na iPhone 12. Ayan. So, 6.1 inches yung regular size na iPhone 12. Siyempre, napaka-cute. Tingnan nyo, kasyang-kasya sa kamay ko. Dito, medyo nasasara na yung kamay, pero dito sarang-sara yung fingers, di ba? Pero same lang naman ng design. Glossy glass with dual rear camera setup. Ayan siya. So, 12 megapixel main and 12 megapixel ultra-wide camera. Same din na aluminum frame. Ayan. So, dito sa right side is nandito yung power button nila. Sa taas wala. Left side is the ring and silent toggle, volume rocker and SIM tray. Sa baba naman is yung lightning port and of course yung speaker grids. Same din sila ng resolution, Super Retina XDR OLED display. Ayan, so sa mga prefer ang smaller iPhone, ayan, meron tayo ditong iPhone 12 mini. Hindi rin sila nagkakalayo naman ng presyo when it comes sa presyo nila dito sa Green Hills. Same na 60Hz refresh rate. Check natin yung camera. So, camera app is same din na merong 1x. Ayan, meron tayong 0.5 for ultra-wide camera. Damn. So, sa video, same din na meron silang support sa 4K video recording. Lolobat na to, kaya naman pala 4K video recording up to 60 FPS. Ayan. Same na same din sila mga J-Vlog. Portrait, same din. Front cam, same din. Wala namang pinagkaiba sa 12 and iPhone 12 mini when it comes sa camera features. So, ayan siya. Yung ating phone comparison between the iPhone 12 and iPhone 12 mini. Kung interested nga kayo mag-purchase sa mga iPhones na yan, again, doon tayo pumunta sa mga nire-recommend natin shop sa Green Hills. Shops nila, nasa description box. Check nyo na yan. Sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog. Automatic yan, 500 pesos cash discount ang bibigay ng mga shops na yan.